Sabi ng mga officer sa loob lang, Your Honor, Mr. Chair, Juby, bakit nasali ka dito? Akala namin kalaban kita. Kalaban kayo namin. Pero bakit nasali ka dito? Your Honor, Mr. Chair. So ito po ba ay normal procedure? Hindi normal, Your Honor. Hindi normal yung Yes. pagtawag po sa inyo ng diretsyo Yes, ni Your Chief Honor. PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po Walang ninyo drug lord kung walang pagpahintulot ng pulis. Walang paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung kuratong baliling. For the information of sa lahat naman, I was victim and robbery hold up with my family before I joined the PNP, and victim also in extortion. I said victim as in robbery hold up and extortion because that group and Leyte for almost 8 years nahuli yung grupo, ako pa ang nakahuli nang magpulis ako. Victim in extortion because kami na ang na-hold up, yung mga pulis magpunta sa amin para maghingi ng pang-diesel, pang-fuel, para hulihin ang suspect. Lahat na tanong ko, Your Honor, Mr. Chair, na sa akin pagtingin, kung ako ang magpulis, it can help the government and ma-change man lang ang system ng police in a little way. I believe that the purpose of this Quad Committee is aid of legislation. It may be my experiential or experience testimony can help to legislate or to amend the existing laws. For 12 years, Your Honor, Mr. Chair, I am Police Officer 1, Patrolman. Hindi ako naka-experience ng promotion. Why? Because in 2000, I am also batch of 1996 Public Safety Basic Recruit Course in PPEC in Regional Training School, Region 7, na 96, batch 96. I have encountered, Your Honor, Mr. Chair, na ako ang na-assign sa City Anti-Narcotics ng Ormoc in the time. 2000, I filed complaint to the Military Ombudsman and the DOJ of Ormoc City for 14 uniformed personnel. Isa doon yung Regional Director for Administration, yung City Director ko, yung hipi ko mismo sa station, yung Deputy. They are all 14 for bribery, direct bribery. Tumatanggap sila ng payula. Ako lang isa, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-file ng complaint. I know, alam ko lahat kasi ako ang operatives ng City Anti-Narcotics Unit ng Ormoc at the time. Then after, nanoon na si Espinido, Your Honor, Mr. Chair, na Super Cup ng Leyte. Kagawian ko na kung saan ako ma-assign yung worship ng station ko, morning at saka evening, pinapa-worship ko talaga ang mga polis kasama ko. Nung lateral entry ako kasi at my commissionship, Your Honor, Mr. Chair, is through lateral entry. I am batch 08, 2008. First assignment ko na ako ang naging hipi ng Gandara, Samar. Ang purpose to disband the private armed groups of Samar. Then, for 1 month, I disbanded the group of Cabonyos. Nahuli natin yung mayor for 700 warrant of arrest, 600 na implement natin. Isa lang ang patay yung assistant ng private armed groups leader. Because of politicking, Your Honor, Mr. Chair, na-relieve ako ng region. But fortunately, I believe that my assignment, maski kung saan, I considered it that all things work together for good, for there is a purpose. That is from Romans 8:28. So tinanggap ko, at saka nung ma-assign as Regional Director
si Brigadier General Acer Dolina. Na-request naman ako, Your Honor, Mr. Chair, na mag-lead ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Region 8 for 2014-2015. For 2 months, na-disband natin ang grupo ng isang drug lord na kompetensya ni Kerwin Espinosa at the time. We apprehended 60 to 70 mga malalaking pusher. Isa lang ang patay, yung drug lord mismo. So, instead na yung regional director ko nagtawag sa akin personally, Your Honor, na may spot promotion, pero ang nangyari, na-relieve ako sa Mindanao. Nung ma-relieve ako, ang rason, Your Honor, Mr. Chair, instead of a precision, because of politicking again, Your Honor, Mr. Chair. So, yun ang mangyari palagi sa akin. Tinanggap ko din, but for 6 months, when I was graduated and Police Intelligence Officers course, schooling namin sa Cagayan, nanalo na ang previous administration. Si President Duterte na ang naging presidente 2016, na Chief PNP si Chief PNP Bato de la Rosa. Nakatanggap na ako ng call, Your Honor, through Chief PNP Bato de la Rosa, na ako requested ng Leyte, particularly in Albuera, through the mayor of incumbent mayor, Mayor Johnny de la Serna, nasabi si Chief PNP Bato na nandito sa opisina ko sa Davao, nagpunta, kay ikaw ang requested, kay ikaw lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa. So ako, Your Honor, taga Leyte, so parang akong, I am very impressed and happy for that information because makauwi na din ako sa amin. But yun na, Your Honor, Mr. Chair, nung ma-assign ako, siyempre, ang instruction, si Kerwin Espinosa, i-disband. No? Kasi siya ang nag-proliferate ng drugs doon sa Albuera, sa Region 8. So, nung ma-assign ako, for only 18 days, for 1 month, na-disband natin ang grupo ni Kerwin Espinosa na nag-surrender yung papa niya for protective custody 1 month, nandito sa atin para na sa star witness, maging star witness natin. Fortunately din, si Kerwin Espinosa nahuli sa ibang bansa. For my 6 months na nahuli natin, nakakonfiscate tayo ng for 14 kilos, more or less, yung baril na 60 to 70 pieces na long and short firearms. Walang namatay sa operasyon ng illegal drugs. Because of Senate hearing, Your Honor, Mr. Chair, si Kerwin nagsasalita sa Senate. And before nagsalita si Kerwin Espinosa, may reporting ako sa office ni Chief PNP Bato the day before the Senate hearing. Doon mismo, Your Honor, Mr. Chair, nakarinig ako kay Senator Bato na ako involved ng drugs. Sabi daw ni Kerwin, tumatanggap ako ng 20,000 per month na na-assign ako sa Davao. That is the first time, Your Honor, Mr. Chair, na paluha ako, nagtingin kan Sir Bato, na nasali na yung pamilya ko, yung buhay ko, na disband na si Kerwin Espinosa. Why I am here, sir? Para mag-report sa iyo na accomplish ang trabaho. Although hindi sa akin yung responsibility na namatay si Mayor. But sabi ni Chief PNP Bato at the time, na hindi, nandito si Colonel Ferro. Colonel Ferro, sir, is head at the time of anti-illegal drugs group. Pidig na ngayon. So, kinonfirm ni Colonel Ferro na ako daw tumatanggap. Sabi ko, saan man si Kerwin, sir, hindi din ibigay sa akin si Kerwin ni isang bisis, isang minuto na si Kerwin ibigay sa akin nung mahuli si Kerwin, when in fact ako ang team leader ng folder ni Kerwin Espinosa. So nagtaka na ako, Your Honor, Mr. Chair, but I believe in God that the truth will set me free. When then doon na sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, kinukross na si Kerwin Espinosa, stated sa documents naman, na sa lahat ng tanong ng mga senators at the time, na lahat ba tumatanggap ang tanong, ang sagot ni Kerwin Espinosa, hindi lahat, sir, maliban kay Sir Espinido,
na instead na hingian ko siya ng bank account, isend sa akin yung Bible verse. So, na-impress ako, Your Honor, but disappointed because alam ko na si Kerwin, magtanggap talaga yun na totoo kasi nandyan hinawakan nila si Kerwin Espinosa at that time, Your Honor, Mr. Chair. So, nagkataon, may trust tayo sa Panginoon na hindi talaga totoo. So, nangyari na hindi totoo. Nung medyo may bikil na kami ni Chief PNP Bato, Your Honor, Mr. Chair, gabi, mga 9 o'clock, right after sa Senate inquiry, tinawagan ako ni Chief PNP Bato na, okay, isog ka man sa Bisaya pa, doon ka sa Usamis. Tingnan natin. So, maraming nagsabi, Your Honor, Mr. Chair, na kung ako magpasahin ng Usamis, patayin, kasi nandoon lang ako ilagay sa baba ng buhaya. But I believe in God always, Your Honor, Mr. Chair, that every assignment that I have, that is a blessing and there is a purpose. Pinuntahan natin, Your Honor. They think na hindi makaya kasi parang in-underestimate lang yung pagkapulis ko because number one, lateral entry ako. So, ganun ang mga nangyari, Your Honor, Mr. Chair, sa kunting information na ibigay ko sa inyo ngayon. But to tell you to end, ako, Your Honor, Mr. Chair, hindi lang biktima ng rubber hold-up, extortion, biktima pa ako ng destabilization ng karakter ko. Ako ang number one na nag-disband ng grupo ni Kerwin Espinosa. But, gusto nila na isali ako sa drug money na protector ni Kerwin Espinosa. Pangalawa, and I have, Your Honor, a list sa PR address list na sinali ako kay Espinosa as level 3. High value target, Your Honor, Mr. Chair. Drug lord pala si Espinido. So, doon na naman sa Usamis, nung ma-accomplish natin ang Usamis, Your Honor, Mr. Chair, pinapareport na naman ako sa office ni Police Brigadier General Archie Gambua na sinabihan ako doon na, Juby, involved ka pala sa Malaysian drug trafficking. Wala ako magawa, Your Honor, Mr. Chair, just only to pagdasal lang, Lord, ikaw talagang kakampi ko, ang pulis ngayon. Sino pa ang paniwalaan ko? That time, Your Honor, Mr. Chair, may pagkataon na pinapatawag ako, pinapareport ako kay President Rodrigo Duterte at the time. Nag-report ako direct sa kanya. Sinabihan ko na siya kaagad, Sir, bakit sinali na naman ako sa Malaysian drug trafficking? Kung hindi sana gusto niyo na mangyari itong nangyari ngayon kay Espinosa at saka kay Paruhinog, bakit pinintulutan niyo ako na mag-team leader? Maghipis. Sana wala na lang para hindi niyo ako isali ng ganun naman lang na tinawag, Your Honor, Mr. Chair, na games of the general. So, continuous because I am obedient to my senior officer. Inassign na naman ako ng Iloilo. Ma-assign tayo ng Iloilo, but before, Your Honor, Mr. Chair, may huli tayo accomplishment natin sa Usamis, 168 na mga arrested person. They are all convicted. And siyam lang ang namatay for 2 years na mga poser. Siyam lang ang namatay. Sa drug operation, illegal drug operation ang masasabi ko, Your Honor, Mr. Chair. So, nung ako ma-assign sa Bacolod, from Iloilo, going to Bacolod, going to part of Negros Oriental, na mag-report ako na malapit na makuha natin, Your Honor, Mr. Chair, kung saan talaga ang drugs, going to Negros Oriental. Pa-stop ako ng trabaho kasi mag-report si Espinido sa krami kay kasali sa 357 drug watch list na naman. Nagpunta ako sa Camp Crame, Your Honor, Mr. Chair, hindi ko alam kung yun pala ang pakay ng pagpunta ko doon. Pinapapasok lang ako sa covered court, nakikita ko sa stage ang list, yung naka-font na 357 watch list ang present. Ako pa ang pinapauna na mag-drug test. Ako pa ang pinapauna na lie detector test. Sabi ng mga officer sa loob lang, Your Honor, Mr. Chair, Juby, bakit nasali ka dito?
akala namin kalaban kita. Kalaban kayo namin. Pero bakit nasali ka dito? So, ang daming tanong because alam na mga opiser na nagtrabaho sa Espinido na may Panginoon na totoo. So, best practices for me, Your Honor, Mr. Chair, before I end. Kung saan ako ma-assign, makita mo, Your Honor, Mr. Chair, yung stasyon ko na makita mo, papasok mo yung 10 commandments sa likod ng desk officer, yung Psalm 23:91 sa bawat poste ng station, yung mga signage ng checkpoint ko, Bible verse, at saka first offense ko, Your Honor, Mr. Chair, kung traffic violation lang, 10 commandments before ko mag-penalty sa kanila. Just to give emphasizing the police officer and even the constituents na talagang may Panginoon. Kasi sa akin, Mr. Chair, Your Honor, yung mga pusher at saka user, they are all victims. Bigyan ko sila ng second chance. Kaya lahat ng mga istasyon na assign ako, I call the attention of the executive, the mayors, the siblings, and the other relatives. Nakausapin ko sila to give them a second chance. So yun ang mga ginawa ko, and it is recorded, Your Honor, Mr. Chair. So thank you for the time, Your Honor, Mr. Chair. And before siguro mag-in ako, sabi ko pa nga, I would like to distribute my sworn statement to make you have a perusal and reference. Sige, Comsec, please help them. Although copies of the affidavit have already been distributed earlier, and I'm sure the members have read the affidavits or the affidavit. So we will now proceed with the interpellation. Thank you, Colonel Espinido. Salamat. First to interpellate is Congressman Joel Chua. Is Congressman Chua present? Thank you, You are Mr. Chair. recognized, Congressman Chua. Wait, may I proceed, Mr. Chair? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Jovi Espinido, meron po ditong affidavit na sa page 7 po, nakalagay po dito, Jovi Espinido, at ito po ay notaryado, at may pirma po dito sa taas ng pangalan na Jovi Espinido. Ito po bang pirma ay pirma po ninyo? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Maraming salamat. At ang kada pahina po nito ay may pirma po na initial sa baba po. Sa page 1, page 2, hanggang page 6. Ito po ba mga pirma po ninyo? Opo, Mr. Chair, Okay. Your Honors. Thank you. Kanina po binabanggit po ninyo na kayo po ay active member ng PNP. So, ano ho ang inyong position ngayon at saan po kayo ngayon nakadetail? For me, now, presently, Your Honor, Mr. Chair, at Department of Personnel, non-duty status for going to retire, Your Honor, Mr. Chair. Non-duty status, so ang ibig pong sabihin kayo po ay naka-floating, tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ano po ang, alam po ba ninyong dahilan ba't po kayo naka-floating ngayon? That is the procedure, Your Honor, Mr. Chair. But as long that you are going to retire for 3 months, may issuance na doon na non-duty status ka na para sa mga requirements for your retirement mo na ma-comply mo, Your Honor, Mr. Chair. Okay, so ibig sabihin po, 3 months from now, kayo po ay magre-retiro na sa serbisyo. If God's will, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, kayo po ay dating Chief of Police ng Albuera, Leyte. So bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong mga naging duties doon? Pardon, Mr. Chair, Your Honor. Bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon bilang Chief of Police? Number 1, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair.
Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi Prior pa, to the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan. Yes, Okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direktang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honors. Hindi normal yung Yes. pagtawag po sa inyo ng diretso Yes, ni Your Chief Honor. PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na padala sa inyo na ikaw Espinido sa personnel na ikaw na-assign na doon. So, mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So, paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka? Bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka. Ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. So, nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, Okay. yes, Your Honor. So, nung kayo po ay nagkausap ni Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang, natulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So, dapat galingan mo, ha? Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So, dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So, Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Abuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, So, pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all sasabi means. ko. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate. Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina 18 days Yes, Your na Honor. disband po ninyo? Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon assign. Kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga
police non-commissioned officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hipi na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay CPNP De La Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at saka pagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Ang Honor. binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig niyo po bang sabihin, magkakuntsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasaan na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honor, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, Arias, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file, folder sana natin, Your Honor, ibinigay turnover ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio. Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Tama Your po Honor. ba? Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay... Kay Chief PNP De La Rosa, Your So Honor. yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso Your po kayo Honors. nagre-report. Ah. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi Okay. normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua. The next to interpolate is Congressman Ando Waminal. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, our resource person today is a man I previously worked with. He was my first chief of police when I was the mayor of Usami City. So I move, Mr. Chair, that I be allowed to address our resource person directly. Please proceed. Thank you, Mr. Chair.
Colonel, magandang araw po. Magandang Nabasa ko po ng maigi ang the same affidavit na binasa at kinumpirma ni Congressman Joel Chua. May tanong lang po with regards to your assignment in Uzamis. Sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary, and that supposedly meant to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi niyo po na si Mayor Aldong Paruhinog nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. May tunong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Uzami City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato de la Rosa, Your Honor, who gave an order. So wala pong iba. It was Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. Sinabi niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato. The same question with Congressman Chua. Paano niyo po na-confirma na yun si Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, siya ang tumawag, nag-introduce sa kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato, at saka nagsabi siya na sa katabi niya, nandito si Mayor Johnny de la Serna na nag-request, at saka right after na mag-usap kami, Your Honor, Mr. Chair, binigay niya yung cellphone niya kay Mayor Johnny de la Serna, in which si Johnny de la Serna, incumbent mayor ng Albuera, ay kaibigan ko. So alam niyo na po yung boses ni Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. Colonel, sinabi niyo din po sa paragraph 18, in police language, it included neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating i-expound? Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klaruhin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pag neutralization, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. No? By all means, ikaw na ang bahala ang operatives or ang frontliners, or ikaw ang nag-implement ng istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include, Colonel, na ang pagtay sa target? Kasali na, Your Honors. So, kumbaga, parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying pain ang target? Your Honors, Mr. Chair, I understand you if you- allow me to not to answer that question, Your Honors. I understand if you will not answer it, Colonel. Sinabi niyo po sa inyong salaysay na na-establish nyo in 2 months na yung droga, na yung illegal drug supply in Uzamis ay nanggagaling sa Paruhinog crime family. Paano nyo po ito na-establish, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, I've been assigned in Uzamis, mid of December. I talked to the siblings, the mayor, the Paruhinog family. To this, after I assume as a chief of police in that city, telling them what really I want to do, I want to have from them, na gusto ko, Your Honor, Mr. Chair, na isurindi nyo na lang lahat para makauwi na ako sa Leyte. But then, sabi nila, politika yon. Pinapabayaan ko for 2 months, Your Honor, Mr. Chair, na
magtrabaho ang Paruhinog because before I assigned in Uzamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP, that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, Police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa police natin, PNP, na Philippine National Police, i-turn over sa police ni Paruhinog. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa police ni Paruhinog sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng pira. Nalaman ko na yung lahat for 2 months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Pinoprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na 2 police PNP sa Uzamis, 2 ang LTO. Nung last, Your Honor, Mr. Chair, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, Sir, planted sa amin ni Mayor. Kasi kami nagbibinta, Sir, pero nung malaman namin na ikaw na ang nasign dito, nagpunta na kami sa Marawi. But we observe, Sir, na hindi ka man ang huli. So, bumalik kami dito para magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, Sir, na wala na kaming item, yung, Your Honor, Mr. Chair, pinantiran kami ni Mayor para lang mahuli. So, at the time, Your Honor, Mr. Chair, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina, sinabihan ko na stop na lahat ang operasyon ninyo, ako na ang magtrabaho, Your Honor, Mr. Chair. So, Colonel, in short, nag-imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Paruhinog were really into the trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, in your the same affidavit, sinabi niyo po, in this period, Mayor Aldong reached out to me 3 or 4 times signifying his intention to surrender. May tanong lang po, ano po ang kinatatakutan ni Mayor? Bakit gusto niyang mag-surrender? Siguro, number 1, Your Honors, na papasukin siya, hulihin siya, applyan siya ng search warrant, or siguro mamatay, kaya marami naman ang news at the time, Your Honor, Mr. Chair, na maraming namatay kasi involved sa una, masali ka sa list, sa watch list. So, takot siyang tayin dahil nasa drug list siya, Colonel. It may be, Your Honor, possible. So, ibig sabihin, pag nasa listahan ka, there is that real threat that you might die. Yes, Your Honors. Thank you, Colonel. Nung nag-serve po kayo ng search warrant, sinabi niyo po na 15 people were on July 30, 2017 at 2 a.m. And pagkatapos po nito, ay pinuntahan po kayo ng ating dating presidente, Rodrigo Duterte, and Chief PNP Bato para i-congratulate kayo. So, ibig po bang sabihin na kinongratulate kayo nila dahil na-neutralize nyo na ang mga Paruhinog or yung drug syndicate sa Uzamis? Yes, Your Honors. Ibig din po bang sabihin, Colonel, na kinongratulate kayo ni Chief PNP Bato dahil na-accomplish nyo yung order niya? Your Honor, Mrs. Chair, if you allow me not to answer that question, Your Honor. Mr. Chairman, Yes, point of, Congressman Suarez. yeah, point of order lang. I've been listening to, with the indulgence of Congressman Omenal, of course. I think some of the information that a resource person
is ready or will divulge might implicate or incriminate him. And maybe it's best that when it comes to the sensitivity of these informations, may I move that it be conducted in executive session where confidence and confidentiality can be exercised among the members of this committee. Okay, thank you, Congressman Suarez. Yes, we will, if the witness so requires, to divulge information, sensitive information under an executive session, yes, we will provide, grant him that. But siguro later na, no? Yes, ma'am. After we complete with the, if all the members present here will complete all their questions that will be propounded to you. And if there are information you wish to share with the committee on an executive session, we will deal with that later before we suspend this committee hearing. Thank you, Your Honor. Please proceed, Congressman Wamina. Given that, Mr. Chair, with the indulgence of our members on the Quadcom, I would just like to put forward that motion. So after after all the congressmen have given their opportunities to interpolate, I move that an executive session be conducted with our resource person, Colonel Jovi Espinodo. So moved, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. Thank you, Congressman Suarez. We will Mr. defer Chairman. the action of the committee on the motion made by DSJJ Suarez. After the members who are listed here as interpellators will be end their interpellation. So we will defer the action of the committee on the motion. Congressman Aquino. Yes, Mr. Chairman, can I move for a 3-minute suspension, Okay. Mr. Chairman? 1 minute suspension. Aquino? Yes, Mr. Chairman. Mr. Chairman, at this point in time, we've heard a lot from the statements given by Colonel Jovi Espinido. And we feel and we believe that, Mr. Chairman, if at this point we can give him immunity. Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. For the information of Congressman Aquino earlier, when Congressman Chairman Abante presented our resource person for today's committee hearing, he asked the committee to grant immunity to the witness because of the sensitive information that he will divulge based on the affidavit that he has submitted to the committee. And the chair ruled that all these motions with respect to the granting of immunity and other motions presented by the members of the Quadcom will be decided before we suspend the hearing on the extrajudicial killings for today. So please defer for the meantime any motion related to that, and before we suspend, we will entertain these motions. So I withdraw my motion, Mr. Chairman, and I submit to the... thank you, wisdom of Congressman the Aquino. Please proceed, Congressman Maminal, and kindly wrap up. Thank you, Mr. Chair. Last few questions. Colonel, sinabi niyo po dito sa paragraph 25, page number 5, at this time, I was already morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order, which is to eliminate them. In Chief Bato's words, wag tangon sila. Pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Senator, ni then PNP Chief Bato na wag tangon sila? Kasi ako, Bisaya po ako, and Mr. Chairman, can I interject? What's the meaning of wag tangon sila? that is what I'm asking Colonel Jovi Espinido, Mr. Chair. Kung ano po yung pagkakaintindi niya. Our chairman, Chairman Ace is also fluent in Bisaya, no? So pwede po
elaborate kung ano po yung pagkakaintindi nyo. It doesn't have to be na yun yung order, pero pag sinabing huwag tangon sila, ano po yung pagkakaintindi nyo, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, ang magtangon sila parang in translation of English is eliminate, no? Eliminate or neutralize. Magkaisa lang, Your Honor, Mr. Chair. Eliminate and neutralize or wag tangon sila. Thank you, Colonel. Colonel, in the last part of your affidavit with regards to your Ozami's assignment, you mentioned, and even in your opening statement, that after the Ozami's raid, nag-report po kayo, you were summoned by Major General Archie Gamboa. And in that said meeting, sinabihan po kayo that you have links with the Malaysian drug trafficking group. So, ano po ang reaction niyo nito at ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed, Your Honor, Mr. Chair. Nagtrabaho ang isang pulis ng totoo. Nagtrabaho na maigi to help, to contribute sa Philippine government as a posted war against illegal drugs. Pero ganon ang mapala ba ng isang pulis? So sino man ang mga pulis na courageable na maggawa namang ng mabuti, ng ganon. Kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa trafficking. So disappointed, grabe, Your Honor. But I believe always in my God na siya lang ang may alam because yun ang kinaugalingan ko. Instead, pinagdasal ko sila. Nung pinagdasal ko sila, na nangyari noon, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang, na-crush yung chopper. Talagang, hindi naman ako may karma, pero pinapaubaya ko sa Panginoon, Your Honor, Mr. Chair, that in Ecclesiastes chapter 12, verse 14, it says there, whether we do good or bad, and even done in secret, there is a consequence. So that's what really feel about sa marinig ko yung kasali ako sa Malaysian drug trafficking, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, nung nalaman nyo na nasa listahan kayo, naniniwala ba kayo na may planong kayo naman ang eliminate dahil nasama na kayo sa narco list? I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na. Dahil nilagay kayo sa listahan, ngayon kayo po ay naging target. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, balik po tayo dun sa pananaw ni the late Mayor Aldong na natakot siya na patayin siya dahil nandun siya sa listahan. The same sentiment na din po yung naramdaman nyo, Colonel. Hindi, Your Honor, Mr. Chair, hindi ako takot because yung kinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang. Hindi po kayo takot na patayin, pero naisip nyo po na patayin kayo. Siguro, yes, Your Honor. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako malist sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG, pinasok para picturean lang. Yung account ko na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklose pa kasi drug lord si Espinido. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Colonel. Last two questions, Colonel. Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer, so whatever you gathered in your time as intel officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po, so ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisband ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin.
When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complaint ni Kirwin Espinosa sa Ombudsman. Samantala, si Kirwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for 1 month for that, Your Honor, Mr. Chair. Din, kasi nakita nila na disband si Kirwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Usamis para mamatay. Siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido, grade 1, section 10 lang. Pero, ang pag-underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug groups, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Chair? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at saka si Nuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel na mga protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba Paruhinog. Maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested in Taiwan. Pagdating mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa Chief PNP at the time, si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, I presume, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang Paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung Kuratong Baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila, kung ang police stand like a bribe, stick to implement the rule of law, walang magawa ang politisyan. Pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, carnapping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga polis nandito kung ano ang trabaho, ano ang polis. So at least, Your Honor, Mr. Chair, binigyan niyo ako ng pagkataon, at least may Panginoon ko, bahala na siya. Okay. Is that your last question, Congressman Waminal? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I firmly believe that it is imperative for this august body to investigate further, to seek the truth behind all this information we have received today through the statements of Colonel Jovi Espinido. And now ay sa ating executive session ay mas detalyado pa po ang ma-expose ng ating resource person para matulungan ang committee na makuha natin ang katotohanan na gusto nating malaman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Waminal.